Good day, engineers. So let us discuss the chapter 2, or the derivative. So the derivative means it quantifies the sensitivity of change of a function's output with respect to its input. The derivative also represents the slope of the tangent line to the graph of function at a specific point. So tingnan natin dito, given a continuous function, y is equals to fx, having the curve shown below. So, ang curve niyan is paganto. So, meron tayong curve na ganyan. So, yan. So, kung papansinin nyo dito sa point P, so, itong point P, at papunta dito sa ating x-axis, meron tayong distance na x. Tama? So, ito, may distance tayo ng x. And then, yung point P, yung distance niya naman papunta dito sa x-axis ay y. So, habang lumalayo siya sa y-axis, papansinin nyo, meron tayong delta x. And yung delta, or yung triangle, so, yung delta na tinutukoy dyan is the triangle delta. So, delta is the commonly used in mathematics to describe a change or difference in value. So, sabi niya, change. So, yung point na to, yung point P, kapag nag-change siya ng distance dito sa P prime, meron tayong delta x. So, dito rin, habang tumataas siya, nagkakaroon tayo ng delta y. Delta y. So, dito, tignan nyo yung delta y over delta x is the slope of the line P and P prime. So, ang slope natin is, ano yung slope? Rise over run. Kaya, yung y muna over x. And the limit of delta y over delta x as delta x approaches to 0 is dy over dx or dy prime. So, itong dy over dx, paano natin siya basahin? The first derivative of y with respect to x. And huwag kayong magtaka kung minsan makikita nyo rin itong y prime. Dahil ang delta y at dy over dx ay equals lang sa y prime. Sulat ko. Ang dy over dx ay pareho lang sa y prime. So, itong dy over dx, ang tawag dyan ay Leibniz. Wait. So, naalala niyo si Leibniz? Si Gottfried Wilhelm Leibniz. So, siya yung gumawa nito. Kaya tinawag na Leibniz notation. And this one, the y prime, ang tawag naman dyan ay prime notation. So, sa pagkuha ng derivative, meron tayong sinusunod na steps. So, determination of derivative. Steps in finding the derivative of a function. So, ang sabi dito, replace y by y plus delta y. And x by x plus delta x. So, dito, meron tayong given function. Ito. Ang ginawa, yung y,
chinange into y plus delta y. And yung x naman ay chinange to x plus delta x. So, next step is by subtraction, solve for delta y. So, ito, kung papansinin nyo, isosolve daw natin si delta y. And ang ginawa lang is, sinubtract lang natin itong y at nilipat dito sa kabila. Since positive ito, kapag nilipat natin sa kabila, magiging negative y. So, ito na siya, negative y. Tapos, since yung negative y natin, ang value niya ay fx. Kaya, ito na siya ngayon. Naging fx na siya. So, ang next step natin is to i-divide daw natin lahat by delta x. So, over delta x, or divided by delta x. Tapos dito, so yung buong function, dinivide natin sa delta x. Ngayon, pagkatapos ma-divide sa delta x, ililimit na natin siya. So, gagawin natin ang delta x daw approaches to 0. So, yung mga delta x, papalitan natin ng 0. So, yung delta x, papalitan natin ng 0. And any number na mamumultiply natin sa 0, di ba? 0 na siya. So, mamaya makikita nyo sa examples natin. Punta na tayo. Number 1. Differentiate the function. So, yung number 1 natin, y equals x cubed plus 3x squared plus 2. So, ang step 1 natin ay to replace y by y plus delta y and x by x plus delta x. So, sulat natin is step number 1. So, yung y daw, papalitan natin ng y plus delta y. And yung x daw, papalitan na natin ng x plus delta x. So, sulat ko lang. So, ayan na yung step 1 natin. Ang step 2 naman natin is by subtraction, solve for delta y. So, ang gagawin lang natin is, itong y natin dito, ililipat natin sa right side. Diyan. Ay, napura. So, kapag nilipat natin, matitira na lang si delta y, x plus delta x, cube plus 3x plus delta x squared plus 2 minus y. So, ang value natin ng y, papalitan din natin. Kunin natin sa original, yung sa given na binigay. Minus x cubed plus 3x squared plus 2. So, after none, i-expand natin or isi-simplify natin sila. So, meron tayo dito to. So, paano natin ini-expand yan?
So, i-recall natin yung ating tinatawag na Pascal triangle. So, meron tayo ditong 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. So, ayan. So, ito, nasa una kapag x plus y. Itong pangalawa kapag x plus y squared. Itong pangatlo naman kapag x plus y cubed. Itong pang-apat is x plus y to the fourth. Ay, hindi nakasya. So, ito ay x plus y raised to 4. So, since itong unang polynomial natin is raised to 3, 1, 3, 3, 1 tayo. So, expand natin siya. X cubed plus 3x delta x. So, may squared to. Plus 3x delta x squared plus delta x cubed. So, next, yung second polynomial natin, 3 times, since squared yan, dito tayo sa 1 to 1. So, x squared So, x squared, wait lang. X squared plus 2x delta x tapos plus delta x squared plus 2 and then i-distribute natin itong negative sign. Magiging minus x cubed plus, minus 3x squared minus 2. Since meron pa tayong ganito, i-distribute natin yung 3. So, meron na tayong x cubed plus 3x squared delta x plus 3x delta x squared plus delta x cubed plus 3x squared plus 6x delta x plus 3 delta x squared plus 2 minus x cubed minus 3x squared minus 2. So, kung papansinin nyo, may mga kung papansinin niyo yung ating problem, meron tayong mga makakancel. Ano yon? Ito, positive 2 minus, minus 2. So, pwede natin siyang i-cancel. Ano pa? Itong negative 3x squared tsaka positive 3x squared. Meron pa tayong negative x cubed tsaka positive x cubed. So, meron pa ba? Wala na. So, i-rewrite na natin. Delta y is equals to 3x squared delta x plus 3x delta x squared
plus delta x cube plus 6x delta x plus 3 delta x squared. So, ang next step natin, step number 3 is to divide daw natin lahat by delta x. So, divide daw natin lahat ng delta x. So, magiging delta y over delta x equals. So, kung papansin nyo, meron tayong isang delta x dito. So, kapag dinivide natin siya ng delta x, makakancel na siya. Tama? So, magiging 3x squared plus 3x. Since dalawa yan, may matitirang isa. Plus delta x squared plus 6x plus 3 delta x. So, punta na tayo sa ating step number 4, which is ililimit na natin. So, limit as delta x approaches to 0. So, lahat ng delta x ay change natin into 0. So, magiging dy over dx or y prime. So, kahit alin sa dalawa ang gamitin, magiging 3x squared plus 3x times 0 plus 0 squared plus 6x plus 3 times 0. So, any number na ma-times sa 0 ay 0. So, cancel na to. And ang natira, dito ko na lang isulat sa gilid. Ang natira ay dy over dx or y prime. Ang natira ay 3x squared plus 6x. So, ito yung ating sagot. So, ang derivative nitong function na to is ito. So, sana nasundan nyo. Kapag hindi nyo nasundan, pwede nyo namang i-post tapos sagutan nyo ulit nung kayo lang para makita nyo kung naintindihan nyo. So, problema ko yung number 2 kasi mahaba siya. So, number 2 natin, derivative daw ng y equals x raised to the 5th plus 4x raised to the 4th minus 3x squared plus 2x plus 1,000. So, ang haba nito. Na-try ko na tong isolve sa school, sa whiteboard. Sobrang haba. So, start na tayo sa step 1 natin, which is, i-change daw natin yung y into y plus delta y, tsaka, y to y plus delta y, x ay x plus delta x. So, change muna natin lahat. Y plus delta y equals x plus delta x raised to the 5th plus 4, sa labas. Minus 3x plus delta x squared plus 2 times x plus delta x plus 1,000.
So, ngayon, sabi niya, isa-subtract na daw natin yung y. Delta y is equals to x plus delta x raised plus 4x. So, di ba madali lang guys? Masyado lang siyang mahaba ang mga solution natin. So, ang labanan lang dito ay palinawan ng mata. Minus y. So, minus y. Since maliit lang yung ating screen, i-diretso ko ng minus y. So, magiging negative 5 raised to the 5 minus 4x4 minus I plus 3x squared minus 2x minus 1,000. So, ngayon, meron tayong mga i-expand. Since 5 ito, ano na ulit yung sa Pascal triangle natin? Nasaan na ba? Sulat ko ulit. 1, 1, 1, 2. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. So, nakita nyo ba yung pattern? Ganito lang yung pattern niya na. So, kahit i-memorize nyo lang itong 4. Itong 1, tapos 1, 2, 1. Tapos, ang gagawin nyo, 1 plus 2 is 3. So, ayan lang siya. 1 plus 3 is 4. 3 plus 1 is 4. 3 plus 3 is 6. So, ayan lang siya. Ganyan lang siya. Kaya, kahit yung taas lang yung i-memorize nyo. So, since nasa raised to 5 tayo, ito yung ating mga coefficient. 1, 5, 10, 10, 5, 1. So, expand na natin. Delta y equals to, ilan to? X is to 5 plus 5. So, ayun na yung 5. Itong pangalawang 5. X raised to 4 delta x plus 10x raised to 3 delta x squared plus 10x raised to 2 delta x, ilan na to? 3 plus 5x delta x raised to 4 plus delta x raised to 5. So, na-expand na natin yung una and pupunta na tayo dito sa pangalawa. Since may 4 na dito, kita nyo pa guys, wait. Ibahin ko yung kulay. Since meron tayong 4 dito, idediretso ko na siyang i-times kapag mag-expand tayo. So, ito yun, di ba? 1, 4, 6, 4, 1. So, ibang kulay na lang ata dito para makita nyo. So, ito yung pangalawa. Yung pangalawang polynomial dyan, gagawin kong color blue na lang para mas makita nyo. So, plus, ito, 1, 4, 6, 4, 1 sa Pascal triangle. So, x raised to 4. Pero 4 times 1 is 4. So, 4x raised to 4. Next, nasa pangalawa na tayo, which is itong 4 sa Pascal triangle. So, meron tayong 4 times 4 is 16. So, plus 16. X raised to 3 delta x plus 4 times 6, which is yung pangatlo, is 24. Tama ba?
24x raised to 2 delta x squared. So, alam nyo ba yung pattern? Wait, mag-example ako para hindi magulan yung iba. So, meron tayong x tsaka y. Tapos, try natin itong 4, di ba? So, sabi niya 1, 4, 6, 4, 1. So, pwede na natin siyang isulat na 1, 4, 6, 4, 1. Tapos ngayon, dito sa una, x, 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 x. Dito may x din. Tapos, gawin natin, y, 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 y. Tapos, plus, 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 plus. So, yung pattern dyan, since yung una na x natin ay 4, itong y natin na to ay meron siyang 0. So, kapag ganyan, ang value niyan ay 1. So, kaya hindi na natin nilalagay yung una. Kaya x raised to 4 lang. Tapos, dito sa pangalawa, meron tayong x ulit, di ba? So, pababa lang siya. Magiging 3 to. Ito magiging 2. Ito magiging 1. Pero, di ba, hindi na natin nilalagay kapag 1? Tapos, ngayon, since ito, yung mauunang y, so, yan yung mauunang y, ibig sabihin siya yung 1. So, itong pangalawa, siya na yung number 2. Itong pangatlo, siya yung 3. Tapos, ito, magiging 0 to, di ba? Kaya hindi na natin ilalagay. So, meron na tayong pang-4. So, ganyan yung pattern, guys. Naintindihan nyo ba or hindi? Isa pa. X plus y raised to 3. Meron tayong ito, 1, 3, 3, 1. So, start na natin. X, x, y, x, y, tapos y. So, meron tayo ditong 3, 2, 1. Tapos, dito, 1, 2, 3. So, ang coefficient ng raised to 3 ay 1, 3, 3, 1. So, meron tayong 1 plus 3 plus 3 plus 1. So, ganyan lang yung pattern, guys. Sana aralin nyo yan. Kasi yun yung parang ano dito, yung pag-e-expand. So, tuloy na natin. So, meron na tayong 1, 2, 3. So, nasa 4 na tayo. 4 times 4 is 16. X, delta x cube. Plus 4 delta x raised to 4. So, tapos na tayo dyan sa pangalawa. Ngayon, punta na tayo sa pangatlo. So, negative 3 yung ita-times natin. Tapos, naka-squared siya. So, dito tayo sa 1, 2, 2, 1. So, negative 3 times 1 is negative 3x squared. Plus, negative pala siya. So, negative 3 times 2 is negative 6x delta x. Negative 3 times 1 is negative 3 delta x squared. So, ayan na yung pangatlo natin. Ngayon, dito sa ating pang ilan na ba ito? 1, 2, 3. Pang-apat. So, expand lang natin. 2x, distribute pala. Distribute lang natin. 2x plus 2 delta x plus 1,000. Kopyahin na lang natin. Plus x raised to 5 minus 4x raised to 4 plus 3x squared
minus 2x minus 1,000. Wait, check ko lang kung ilang. So, ngayon, pwede na tayong mag-cancel. So, cancel natin si 1,000. Si negative 2x tsaka positive 2x. Plus 3x squared pa, meron to. Tsaka ito. Negative 4x raised to 4. So, ito. Tsaka si x raised to 5. So, sulat na natin yung mga natira. Since wala na ata. Di bali guys, kapag hindi nyo nakita yung makakancel nyo pa rin naman yan mamaya. Diba? Plus x raised to 2 plus 10. X raised to 2 plus, delta x raised to 3 plus 5x. Guys, sundan nyo akong mag-solve mag-solve din kayo dyan para masundan nyo at mas lalo nyong magets. Ito lang, masyado lang siyang mahaba. Hindi na siya kasya. Plus 4 delta x raised to 4. Minus 6x delta x minus 3 delta x squared plus 2 delta x. So, next step natin is i-divide na natin ng delta x. So, ito ang haba. Divide natin ng delta x. Tapos, i-rewrite na natin. Delta x, delta y pala. Five x 4, mawawala na, plus 10x raised to 3 delta x, plus 10x raised to 2 delta x squared, plus 5x delta x raised to 3, plus delta x raised to 4, plus 16x cube, nawala na tong delta x, plus 24x squared delta x plus 16x delta x squared plus 4 delta x raised to 3. So, ang haba, meron pa pala. Negative 6x minus 3 delta x plus 2. So, ayan. Ngayon, gagawin natin is lilimit na natin delta x as delta x approaches to 0. So, hindi ko na siya i-rewrite. Wait, lipat natin dito. So, ngayon, tignan na lang natin yung mga magsisiro. So, ito may delta x. Ito may delta x. Ito may delta x. Ito may delta x. May delta x. So, yan. Magsisiro na yung mga yan. Pero ipakita nyo pa rin sa akin na pinalitan nyo ng 0. Hindi na kasi kasya dito guys. Kaya ganyan na lang.
So, ang sagot natin ay dy over dx or y prime is equals to 5x raised to 4 plus 16 plus 16 x cubed minus 6x plus 2. So, yun yung sagot natin. Mahaba lang talaga siya, guys. Pero madali lang siya. So, parang nag-a-algebra nga lang kayo dito eh. So, next problem na tayo. Number 3. So, meron tayong y is equals to 3x minus 1 all over 2x plus 5. So, anong gagawin natin? Same lang. Y plus y, delta y is equals to 3x plus delta x minus 1 all over 2x plus delta x plus 5. Solve for delta y. Ililipat na natin si y. Delta y is equals to 3x plus delta x minus y all over 2x plus delta x plus 5 minus 3x minus 1 all over 2x plus 5. So, dito, ang gagawin natin ay subtracting fraction. So, naturo ko na to sa inyo, di ba? So, ang gagawin natin, cross multiplication. Tapos, yung sa denominator is denominator times denominator. So, magkakaroon tayo ng delta y is equals to 3 times x plus delta x minus y minus y ba yan? Ay, 1 pala yan. Sorry. 1 pala to. Times 2x plus 5 minus 3x plus 1 times 2x plus delta x plus 5 all over 2x plus delta x plus 5 times 2x plus 5. So, ngayon, ang gagawin natin is to simplify. Paano? I-distribute natin ito. So, ito, ganyan. I-distribute natin. Tapos, ito. So, gawa tayo dito. So, magiging delta y is equals to 3x plus 3 delta x minus 1 times 2x plus 5 minus 3x plus 1
times 2x plus 2 delta x plus 5 all over. So, distribute din natin yung nasa denominator. 2x plus 2 delta x plus 5 times 2x plus 5. So, dito, i-distribute na naman natin siya. So, ang gagawin natin ay so, itong 2x, times natin dito. Ganyan. Tapos, itong 5 din, pag ganun din. Tapos, ito, pag ganyan. Tapos, ito, distribute din natin. So, ganyan gagawin natin ha. So, try nyo din dyan na kung sabayan. So, magiging delta y is equals to, ilan yan? 6x squared. Tapos, 6x delta x minus 2x. So, next is yung sa 5. So, 5 times 3x is 15x plus 15 delta x minus 5. So, next, ito, may negative dito. So, negative 3x times 2x magiging negative 6x squared. Negative 3x times positive 2 delta x is negative 6x delta x. Di na kasya, dito na lang. Minus 15x. Tama. So, ito. Negative 3x times positive 5. So, negative 15x plus 2x plus 2 delta x plus 5. Nasundan ba? All over 2x plus 2 delta x plus 5 at 2x plus 5. So, hindi na natin siya dinistribute. So, ngayon, tignan natin kung ano yung makakancel. So, meron tayong negative 5, positive 5, negative 6x squared. So, ito, positive 2x. Tapos, negative 2x. Tsaka itong negative 15x, tsaka positive 15x. So, i-rewrite ko lang 6x. Ay, na-cancel din siya. Makakancel din pala to. So, ang matitira ay 15 delta x at saka plus 2 delta x. Sulat natin 2x plus 2 delta x plus 5 times 2x plus 5. So, kung mapapansin nyo, parehas naman silang delta x. So, pwede na natin siyang ipag-combine or ipag-add. So, magiging delta y is equals to 17 delta x all over 2x plus 2 delta x plus 5 times 2x plus 5. So, divide na natin siya ng delta x.
So, delta x. Makakancel ito, tapos ito. Tama? So, magiging delta y over delta x equals to 17, tapos 2x plus 2 delta x plus 5 times 2x plus 5. So, pwede na tayong mag-limit as delta x approaches to 0. So, dy over dx is equals to 17 2x plus 2, 0 plus 5 tapos 2x plus 5. So, simplify natin. Ito magiging 0. So, ito magiging 0. Kaya ang matitira ay dy over dx is equals to 17 2x plus 5 2x plus 5. So, pansinin nyo, pareho yung 2x plus 5 tsaka 2x plus 5. So, pwede na natin siyang i-write as dy over dx is equals to 17 2x plus 5 squared. So, tama. Hindi masyadong nakita. So, dito sa next. So, pwede natin i-assume yung last. Wait lang. Sulat ko. So, yung last, meron tayong dy over dx equals 17 2x plus 5 tsaka 2x plus 5. Diba? So, since same naman sila, pwede na natin siyang i-write as 17 all over 2x plus 5 squared. So, ayan na yung ating derivative. So, next, punta na tayo sa ating number 4. So, kung mapapansin nyo, meron na tayong radical sign. So, same lang naman dyan. Ang gagawin natin is magre-replace. So, magiging 3x plus delta x plus 2. So, yung minus y natin na 3x plus 2. So, ngayon, may problema tayo. Kasi kapag dinivide natin siya ng delta x, hindi natin siya ma-divide kasi may radical sign nga. May humaharang. So, meron tayong tinatawag na special formula. So, which is a squared minus b squared is equals to a plus b tapos a negative b. So, ganyan. Ngayon, para makancel natin tong radical sign, kailangan natin mag-times ng tinatawag na conjugate. So, pansinin nyo, meron tayong positive dito tas negative. So, ito negative.
Kaya ang conjugate niya or yung baliktad na sign niya is positive. So, magta-times tayo ng 3 times x plus delta x plus 2 plus 3x plus 2. Ngayon, kapag magta-times tayo ng ganyan, kailangan pareho yung numerator at saka denominator. So, hindi pwede na sa taas lang or yung sa numerator lang. Plus 2 all over 3x plus 2. So, ayan. Ngayon, since, di ba, 1/2 yung ating radical, wait, kapag may ganyan, di ba, ang value niya is x is raised to 1/2. So, kapag tinimes natin siya ng 1/2, another 1/2, magiging 1 na siya. Kaya, maaalis na yung sign natin. So, pwede na natin siyang i-write as 3x plus x plus 2 minus 3x plus 2. Ay, minus pala. Tapos yung denominator natin na 3x plus delta x plus 2 plus 3x plus 2. So, ayan. Ngayon, pwede na nating i-simplify yung taas. So, magiging 3x plus 3 delta x plus 2 minus 3x minus 2. Tama? All over x plus delta x plus 2 plus 3x plus 2. So, ayan. Ngayon, pwede na tayong mag-cancel. So, cancel tong positive 2 tsaka negative 2. Tapos tong negative 3x, positive 3x. So, ang natira ay, sulat ko na lang dito. Ang natira ay 3 delta x all over square root of 3 times x plus delta x plus 2 plus 3x plus 2. So, ayan. Ngayon, next step natin is to divide delta x. Delta x. Ay, ba't tuloy? Kasya pa ba dito? So, kapag na-divide na natin ng delta x, makakancel na itong delta x sa harap, taas. So, magiging delta y over delta x is equals to 3 all over 3x plus delta x plus 2 plus 3x plus 2. So, ngayon, pwede na tayong mag-limit as delta x approaches to 0.
So, magiging y prime is equals to 3 square root of 3 x plus 0 plus 2 plus 3x plus 2. Since 0 ito, pwede natin i-distribute na ganyan, di ba? So, y prime is equals to 3. Wait lang, napipindot ko. 3 all over square root of 3x plus 2. Kita nyo ba? Tapos, plus square root of 3x plus 2. So, yan. Since pareho ito, tingnan nyo pareho, di ba? So, pwede natin siyang ipag-add. So, magiging 3 all over 2 square root of 3x plus 2. So, pwedeng maging ganyan. May 1 dito, tapos may 1 din dito. So, 1 plus 1 is 2. So, ito na yung kanyang derivative. So, kung may tanong kayo, message nyo lang ako sa GC natin or sa Messenger. O, tama, sa GC natin sa Messenger. Message nyo lang ako. So, punta na tayo sa ating last problem, which is y is equals to cosine x. So, paano natin ito gagawin? So, syempre, step 1, palitan natin. Ngayon, kung papansinin nyo, wait, sulat ko muna pala to. So, kung papansinin nyo, identity na naman siya, di ba? So, nakalimutan nyo na ba yung identity na to? Di ba siya si Coscosinsin? O, recall nyo ulit. So, siya si Coscosinsin. Pwede na natin siyang i-write as cosine x plus cosine delta x minus sin x sin delta x minus cosine x. Ngayon, ipagsama na natin yung cosine sa cosine, sine sa sine. Ay, wala palang plus to. Sorry. Cosine x. So, pagsama na natin, magiging delta y is equals to cosine x cosine delta x minus cosine x minus sine x sine delta x. Ngayon, pwede nating ilabas si cosine x. Tama ba? Cosine x cosine delta x minus 1 minus sine x sine delta x. So, naalala nyo ba to?
So, ito siya. Ito siya, di ba? Pero baliktad, negative ang cosine. So, anong gagawin natin? So, lipat natin. Wait lang. Dito ko na lang isulat para magkasunod. Sine 2 delta x over 2 is equals to 1/2 1 minus cosine delta x. So, ngayon, ililipat natin si 2. Kaya magiging 2 sine squared delta x over 2 is equals to 1 minus cosine delta x. So, kung mapapansin nyo, sa problem natin, ang negative is si 1. So, anong gagawin natin para maging negative si 1 dito? So, magmumultiply lang tayo ng negative 1. So, magiging negative 2 sine squared delta x over 2 is equals to cosine delta x minus 1. So, same na sila. Pwede na natin siyang i-substitute. Pwede nating sabihin na cosine x negative 2 sine squared delta x over 2 minus sine x sine delta x all over so di-divide na natin siya ng delta x. Magiging negative 2 cosine x sin x. Nilagay ko lang dito Wait. So, ayan. Pwede na natin siyang isulat as at pansinin nyo to. Meron tayong squared. So, pwede ba natin paghiwalayan? Pwede, di ba? Magiging negative 2 cosine x sin delta x over 2 sin delta x over 2 all over delta x minus sin x sin delta x over delta x. So, bakit natin pinaghiwalay? Naalala niyo yung theorem 4? Di ba sa theorem 4, kapag ang sin x over x, kapag ang nasa loob ng sin ay same sila ng denominator, ang magiging value niya ay 1. So, naalala niyo yung theorem 4 sa limits? So, kaya natin yun ginawa. Wait, lagay ko yung limits. So, kaya natin yun ginawa kasi nga, tingnan nyo, itong 2. Diba pwede natin siyang ibaba dito?
pwede natin siyang i-write na cosine x sine x over 2 sine delta x over 2 delta x over 2 minus sine x sine delta x over delta x. So, binaba natin siya para maging same. Ito same na. Diba? Theorem 4. So, naalala nyo? So, ngayon, since nilimit na natin siya, pwede na nating palitan yung delta x ng 0. So, ito magiging negative cosine x. Tapos, ito, di ba, ang value nan is 1. So, pwede na natin siyang times 1. Tapos, ito, sine delta x over 2. Di ba, ang delta x is 0 daw? So, magiging 0. Kasi ang sine 0 ay 0. So, try nyo sa calcu. Minus, ito, sine x. Tapos ito, ano yan? Theorem 4. So, magiging times 1. Since 0 ito, tapos ito times natin dyan, so 0 na siya lahat. So, y prime is equals to 0, negative, sine x. So, ang sagot natin ay negative sine x. So, medyo magulo at mahaba, pero dito lang naman natin siya gagamitin. So, ganyan siya dinerive. Pero sa susunod na mga lessons natin, ibibigay na natin agad kung ano yung derivative ng mga trigonometric functions. So, for example, meron na kasi yan guys, kahit i-search nyo. Kahit i-search nyo na nga ito Ano ang derivative ng cosine x? Ang derivative niya ay negative sine x. Tapos, ang derivative ng sine x ay cosine x. So, sa susunod na topic, ganun na yung mga natin. Meron na tayong binibigay na formula or yung na-derive na mga functions, ganun. Pero dito sa lesson natin, ito yung solving niya. So, long method to. Sa mga nakakalam ng short method, kalimutan nyo muna yon kasi ang quiz natin, syempre, kung ano itong diniscuss ko, which is yung long method. So, ayun lang. Doon na natatapos yung ating chapter 2. So, masyado na atang mahaba yung ating video. So, thank you for watching. Pag may tanong kayo, paki-message ako sa Messenger Alam ko madaming nalito sa number 5. Medyo nalito rin ako kasi hindi ko siya masyadong tinapos na isolve dito sa notes ko. Kaya parang first time ko din isolve dito sa video. So, ayun lang. At panoorin nyo yung itong video natin Sana nakaabot kayo dito sa dulo. So, thank you for watching. Bye-bye.